Marami bang puno ng niyog sa inyong lugar? At kadalasan ay ang mga bunga lamang nito o dahon at katawan o lumber ang ating pinakikinabangan. Subalit batid mo ba na pati pala ang bagay na ito o ang batang bunga ng niyog ay mapapakinabangan din pala? Isang mahusay na panlunas na kahit saan mo din lamang makikita. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaanong ang mga bubot na bunga ng niyog ay maaari din pala nating gamiting panlunas sa napakaraming kondisyon sa kalusugan at hindi na nga natin kinakailangan pang gumastos ng mahal. Ang buko o niyog o Cocos nucifera bilang scientific name ay isang pangkaraniwang punong halaman lamang dito sa atin sa Pilipinas. Ang niyog na pinagmumula ng pagkain, fuel, building materials, gamit sa mga cosmetics at mga gamit sa bahay ay karaniwan ding gamit na panlunas sa ilang mga problema sa katawan. Ang puno ngang ito ng niyog mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay lahat kapaki-pakinabang. Subalit alam mo ba na ang bagay na ito o ang batang buko ng niyog na kadalasan ay nalalaglag lamang o nahuhulog ay mapapakinabangan din pala? Tinatawag nga itong bubot, putot o batang buko ng niyog. Wala pa itong laman kundi kokonting sabaw pa lamang. Subalit batin mo ba na ang bagay na ito pala ay isang mabisang panlunas at maaaring maging solusyon sa inyong mga iniindang problema? Mainam nga itong panlunas sa mayroong arthritis, sakit ng katawan, asthma, gonorrhea, tuberculosis at ulcer. Gayun din naman sa mayroong bato sa bato o bato sa apdo o gallbladder stone. Tulad ng buko, ito ay mayaman din sa calcium, carbohydrates, iron, at ang mga sabaw nga nito bilang isang magandang source ng electrolytes. Kumuha ka lamang ng pinakabatang bunga ng buko na halos kasinlaki lamang ng kamao. O kung sakaling makakita ka ng mga nahuhulog nito, hugasan at hiwain sa tamang sukat. Bago ito pakuluan sa 3 baso ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Salain at inumin kapag malamig na, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo o kung kinakailangan. Isang pangkaraniwang bagay lamang na madalas na nating nakikita, subalit hindi lamang natin alam o batid na may pakinabang din pala. Minsan nga ay kinakain din ito ng mga bata, may lasang mapakla, subalit mayroon ding sustansya. Ikaw, madalas ka na rin bang makakita ng putot o batang buko ng niyog? At saan-saan mo nga ba ito ginagamit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng puno o dahon ng anahaw? Sapagkat kung meron ito sa inyong lugar, ay marapat na batid mo na ang anahaw na ito, maliban sa mainam na panglunas, ay makakain din pala. Hello, what's up? Your best here. Maaaring pamilyar ka na nga sa dahon ng anahaw, sapagkat ito lang naman ang binansagang unofficial na pabansang dahon ng Pilipinas. Subalit maliban sa mga impormasyong ito, ay marami pa palang pakinabang at gamit ang punong ito ng anahaw. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang anahaw, luyong, payong-payong o Saribos rotundifolius ay isang klase ng katamtamang laking halaman, kadalasang tumataas ng hanggang 18 o 27 metro at mayroong may lapad at magagandang mga dahon na animo nga ay sinag ng araw. Nagtatagla ito ng mga mahabang tangkay sa dahon at mga pinong tinik sa bahagi nito.
kaagad mapupuna ang halamang ito na anahaw dahil sa mga magaganda at malalapad nitong dahon. At kadalas ay isang magandang halamang itinatanim sa mga parke at hardin. Subalit marami pa palang pakinabang at gamit ang halamang ito na marapat ay batid mo bilang isang Pilipino. Ang anahaw ay native dito sa atin sa Pilipinas at sa ilang bansa kagaya ng Borneo, Maluku, New Guinea at Sulawesi. At kadalasan ngang ginagamit bilang ornamental na landscaping plant. Ang dahon ng anahaw ay popular ding ginagamit sa paggawa ng pamaypay matapos itong lalahin at patuyuin. Ang batang dahon nito na hindi pa bumubuka ay isa rin palang mainam na gulay. At ang pinakuloang ubod nito, gaya ng ubod ng niyog, ay maaari mo ngang kainin, plain man, o isinasawsaw sa kalamansi o bagoong. Ang dinurog naman itong dahon ay maaaring itapal sa sugat upang mapabilis ang pag-ampat ng dugo at mabilis ang paggaling nito. Naitala rin na ang pinakuloang dahon nito ay maaaring gamiting lunas sa mayroong pananakit ng tiyan o diarrhea. Ang mga bunga naman nito ay makakain rin, samantalang kadalasang ginagamit na bubong ng mga kubo at bahay sa probinsya ang dahon ng anahaw. Pwede ring gawing basket o di kaya naman ay sombrero. Kaya naman hindi nakapagtatakang bansagan itong pambansang dahon ng Pilipinas dahil marami pala itong pakinabang at gamit na hindi natin kilala. Pantawid gutom na ay isang mahusay na halamang gamot din pala. Ikaw, nagkaroon ka na rin ba ng sombrero o pamaypay na yari sa dahon ng anahaw? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa